isang daan na lang. Nag-sliding na. Dumi sa likod, oh. Di mo pala yung damit mo katumiga ka. Aray! Sana hindi along boot mo, yung along... Wow. May nicho din dito, Nay. Okay, wala na laman eh, nakatakot. Ah, nakatakip na siya. Ilan po kayo nakatira dito lahat? Marami sila. Marami kami dito. Pero Dito po sa compound niyo. 4 po kami. 4. Ilang taong ka na nakatira dito, sir? Mga 6 na siguro. 6 years na. Oo. No choice talaga, kaya dito ka. Yan. Saka ano naman, sir, safe naman dito eh. Hindi mo na masabi. May ano ba, sir? May nagpaparamdam rin ba dito? Wala Pag yung ano? hindi nagpaparamdam. Wala lang hindi yung Huwag matakot sa buhay. Ay, huwag ka matakot sa Yung patay. buhay, yung mga nagpaparamdam dito, doon ka matakot. Pero yung mga Sa patay, buhay, no? yan. Tama. May nicho ba dito, te? Ito po yung pinaka-medyo niya. Ah, ito yung nicho niya. Isa lang po. Ah, ito pa isa. Dito na rin po kayo natutulog sa ibabaw. Kapag-anak niyo po yung mga namatay dito, hindi po. Caretaker. Di sinasawaran po kayo monthly, hindi naman. Hindi po, yearly po ang sahod. Yearly. Pag Halimbawa po, magbabayad ng isang taon po, isang ganyan, 600 lang po. isang taon, 600. Ang baba naman. Mababa naman. Bukod doon, di na po kayo sa sideline. Hindi na. Pasilip nga ng ano tayo, bahay mo. Magkapit bahay kayo, te? Kapatid ko po yan. Kapatid. Ako kuya, tingnan mo, pangmayarap lang ang gamit. Sa atin. Pangmayarap lang talaga, kuya. Oh.
Yan lang ang gamit ko. Nakakain naman po kayo ng 3 beses sa isang araw. Minsan higit. Kasi asawa ko drive. Nagji-jeepney driver po siya. Araw-araw po siya nagpapasada. Pero sa gabi, pagdating ng 25 o 28 ng October, mas nakakatakot dito. Hindi kami natatakot sa mga nakikita namin na hindi nahawakan. Mas nakakatakot yung mga taong wala kang kasalanan, bibigyan kang kasalanan. Yun. Kaya pagdating ng 25 hanggang 28, nagtatago kami. Kasi pwede kang gawan ng kaso na wala ka namang ginagawa. Kasi lahat ng tao rito may pera. Kasi nga, may hanap buhay. May naglilinis. Kada linis mo lang ng lapida, may limandaan ka na. Pero masaya kami kasi maraming tao. Kahit pa paano, may pagkain, pera. Nga lang, pagkatapos nun, wala na. Kaya kanya-kanya na naman diskarte. Tuwing October at November 2 lang kami nagiging masaya. Dahil kahit pa paano, may income kaming darating. Bago dumating ang undas, may mga bahay kaming itinatayo na talagang matutulugan namin sa pang araw-araw magagamit namin. Nga lang, pagdating ng mga October 15, kailangan gibili namin bahay namin. Kasi respeto na lang din sa may-ari ng puntod. Pagkatapos, November 5, bubuin ulit namin. Yun nga lang, kailangan lang din ng authorization ng may-ari ng puntod. Kung talagang papayag sila na pwede kang manirahan dun sa puntod na pwede mong tayuan, okay naman eh. Pero kung ayaw, wala kang magagawa. Tulad niyan, wala akong bahay, wala kaming bahay ng pamilya ko. Yung asawa at mga anak ko, dun muna sila sa biyanan ko. Yun talaga, may musilyo sila. Pero ako, wala akong matutulugan talaga. Matutulog man ako sa bubong. Yun lang, okay na ako rin. Tapat na yun. Linis lapida ako. Hanggat may mga gusto magpalinis, okay. Kasi kada isang linis ko lang, may 200 na. Malaking bagay na yun para sa akin. 30, 31, November 1, mas malaki kita namin doon. Kasi, hindi na para ikaw lumapit sa kanila. Kusang ikaw ang talagang hahanapin ng mga nagpapalit. Sobrang dami. Yun ang sinasabi ko na lahat ng tao rito masaya. Doon kami bumabawi. Pero, may bawi rin yung ibang dapat hindi ginagawa sa amin. Pagdating ng gabi, yun nga, sinabi ko, October 25 hanggang 28, nagtatago kami. Sinusow na to. Lahat ng lalaki palalabasin, hindi naman persahan. Palalabasin, verify lang kung may kaso ka. Kasi, eto, kuya, totoo to. Aramihan sa mga pumapasok dito, naninirahan, aramihan may ginagawang katarantaduhan sa labas. Pero hindi taga rito. May mga kaso, may ginagawang hindi maganda at dito sila pupunta. Kaya mga nandito nadadamay. Tulad nun, yung mga taong nandito na matino, hindi ko masasabing 100% matino ang mga tao rito, nadadamay. Kaya yung mga tagalabas, dito nagtatago. Gumagawa na ng bahay. Kaya ang ginagawa ng polis, so na. Tapos, pakunin yung pangalan mo. Kung may kaso ka, kung wala, okay naman. Pauwiin ka rin. Pero kung ikaw may nakabinbin pang kaso, huling ka. Ikaw kung talagang wala kang kasalanan, humarap ka. Sabihin mo yung totoo na wala kang ganung ginawang kasalanan. Pero may computer naman silang dala. Pag ikaw kinuha na ng pangalan at may lumabas, anong kaso, yun, hold ka na. Nakakakuha ka naman ng trabaho dito sa sementeryo. Yun. Araw-araw. Kasi minsan naglilibing ako ng aso. May libingan po kasi ng aso rito. Minsan kailangan ng tagalibing. Yun. Minsan natatawag ako. Magkano yun? Kada libing ng isang aso, sure na may 200 ka na din. Pero pa sa mga lapida, sa parking, araw-araw minsan talaga nangyayari. Hindi naman lahat nagkakaroon. Minsan talaga siya balay. Wala. Gagawin ko, tawa-tawa ko, mangingi ang pagkain, sabihan ko. Yan, pagkatapos nun, nagkaroon naman ako, babawi naman ako sa kanila. Ibig sabihin, sir, sa dami na nakatira dito, halos lahat, gano'n yung trabaho dito na sa Oo. sementeryo. May nagbubuo ng nicho, lahat ng mga rito.
Basta't dito ka nakatira, lahat kailangan sanayin mo. Araw-araw kumikita naman sila. Siyempre, lalo na't dito, sabihin natin may namatay, malaking bagay yun, mas malaking pera yun, di ba, Choy? Malaking pera yun. Kasi pag ikaw gumawa ng may namatay sa isang pamilyang, kunyari, sa puntod dito, namatay yung kamag-anak, gagawa ka ng bago, malaking pera yun. Pero kung ikaw naman ay naghihintay at wala talagang ay nga muna. Gawa ka muna ng diskarte mo. Pero di rin ikaw kahit pa paano masisiro balance dito eh. Lahat ng diskarte nandito. Parking na lang, parking number 1. Kahit pa paano, sure na may magbibigay ng 20. Tatlong motor, may 60 ka agad. Di ba? Eh kung kotse, 50 minsan. O sabihin natin yung walang motor, linis lapida ka. May naliligaw, may naghahanap ng puntod. Tulungan mo, paano, butang ka nun. Lahat nga rito may diskarte. Ito lang ang budget niya, hanggang dito lang kasi babaha. Thank you po. Ito yung asawa ko kasi namatay na eh. Huwag mo tatapon niya, kibok yan. Yan po yung ano. Sige po, yan po kayo. Yan po yung kalagayan nila. Nagtitrigger po yung sakit niya sa dito environment. Ito lang hanap buhay namin kasi. Tapos nangangalakal, minsan namamalimos. Nag-ano naman po siya sa TV, wala naman po, negative siya. Ano po siya ng skin test, tapos sistema, tapos x-ray. Negative naman po siya sa TV. Talagang pneumonia lang po ang ano niya. Yan ang problema namin ngayon. Pagkain naman, kahit naman hindi ka kumain isang araw, okay lang, hindi ka naman. Pero Papatanggal na to, papatanggal. To, papaitan to, papaitan. Yan naman.
masarap na pulutan, papaitan, kahit gin lang. Masaya naman rito, libre tirahan. Tapos, pagkain, kaya-kaya naman supportan ng aming pang-araw-araw. Welcome. Ayeta. Ano ang ayeta? This is my home sweet home. Yan lahat na nilabas. Dito dati. Ito po yung mga higaan nyo. Nilalatag niyo po dito. Higaan tsaka damit din namin nilabas. Yun lang po. Parang ulan sa amin ng pera, pagundas. Yun lang pagkakataon namin magkaroon ng perang medyo malaki. Ilang taon na po kayo nakatira dito? 1998 po kami nandito. Since hindi na kami malis dito sa lugar na to. Yung mga kapitbahay ko na Oo, ulit. hindi naman. Mabait na kapitbahay. Itong bahay mo. Oo, yan. May nicho din sa loob niyan, sir. Meron po. Pasilip nga, sir. Ito yun. Madilim eh. Asarado kasi. Ay, kaya lang sir, masisilungan. Kasi, nung nakarang doon kami, demolish na naman eh. Yan, dito kami pinatira nung dito niya. Sabugong muna para maiwas mapuna. Ilan kayo nakatira dito, sir? Bali 3 po, yung anak kong 5 years old, tsaka yung asawa ko po. Ilang taon na po kayo nakatira dito sa sementeryo, sir? Mga, ano na rin po, mga 5 years na rin po. Halos palipat-lipat po kasi kami pagka undas, mga high-pit yan. Ililipat na lang po yung bahay. Pag undas, sir, dito lang kayo kumikita ng medyo malaki. Oo, sir. Marami. Pagkatapos mo ng undas, ano na pa yung trabaho nyo? Ako sir, nagpapayong ako sir. Nag-ikot-ikot ako sa mga baybay, repair payong. Dito na kayo nung asawa mo natutulog, dalawa. Opo. Tapos yung anak nyo dyan. Ito po, ano niya. Yung asawa nyo, sir, ano pong trabaho? Wala sir, dito lang sir. Minsan pupunta sa palengke, nangingi ng mga ulam, yung mga pagkagabi na po. Mga sa palengke, inaano na yung mga ano yun, mga hindi nabibenta, and binibigay na po. Ito si ma'am, dyan na po kayo. Opo. Dito na sila natutulog. Lutuan po namin, hindi kahoy lang po. Ay, hindi na po kasi dito kasi wala pong masisilo ang pagkain. Umuulan po.
Hindi pag bumabagyo po, eh okay naman kayo dito. Munti ka na po pa rin. Mabait pa. Binabaha po rito yung Kahit paano, mabait pa rin sa amin kasi. Ito, nakapalibig sa amin, mga ano, lahat yan, hinahangin talaga, nakatakot yung hangin. Pero yung bahay namin, kakaiba, hindi man lang nilipad, hindi man lang natinag. Eh. Nangangandila yung anak mo. So ito na pala ang ginagawa niyong ilaw paggabi. Opo. Napapit na ako man ng proyekto mo. Bali, pinalibing lang niya, wala na. Wala na ba? Wala nang dumadalang. O kung hindi ko alagaan to, pangit ang ano na to, parang ano to yung, ano ba yung tawag to, haunted house. Tita ka, Jing. Iya. Wala akong cellphone, mapapapicture sana ako sa'yo. Sasakit ko kasi ako. Hindi ako nakalabas. Ano po sakit niyo? Ano sa pato ko? Bibigyan mo nga sila kuya eh. Paglabas ng nanay ko, sabi ko, ay, hala. Post ka muna din, isa lang, post lang. Yun ang pogi, oh. Bang, isang ngiti mo na daw! Napakasipag niyan. Sobrang sipag yan. Yan ang pinakamasipag dito sa buong sementeryo yan. Punta ka to ngayon doon si Pipoy kuya. Ingatan, pating nga. Pero mababait mo tao ito. Alala mo na ibang mga tigalabas. Maraming ano rin sa loob, pero mababait mo tao ito.